What's up mga kapopoy? Welcome back again dito sa channel natin. At for today's video, share ko lang sa inyo yung mga different skincare products from Korea. So, very in demand ngayon ng mga Korean products. Diba? Syempre, usong-uso yung mga K-pop na mga artist. Kaya, yung ibang mga followers natin, alam ko mga K-pop followers yan eh. Especially yung mga BTS at saka yung mga iba pang K-pop groups na talaga namang sinusuportahan ng napakaraming Filipinos. Hindi lang mga Filipinos, kundi mga iba't ibang nationalities. So, halos lahat sa atin, gusto rin natin sundan kung ano man yung mga ginagawa nila. Siyempre, mga typical na fanatics, di ba? So, isa sa mga gustong-gustong gayahin ng mga followers ay yung pagdating sa skincare routine at mga skincare products ng mga K-pop artists. So, for today, share ko sa inyo yung mga ibang Korean products na personally ginagamit ko na siguro mga 2-3 months ko nang ginagamit. So before, normally ang ginagamit ko yung mga American brand na pang skincare. Pero dahil nga nauso tong mga skincare product from Korea na magaganda naman talaga at saka yung nagbibigay ng mga glass skin effect. So, tinry ko rin. So, I started I think mga March. So, magti 3 months na ginagamit ko tong mga Korean skincare products. Actually, mas mura siya kumpara sa mga American brands. Pero maliliit lang yung mga yung mga bottles niya, yung mga tubes niya. At saka kung isipin niyo rin, dahil nga Asian tayo, Filipinos, so isip ko baka mas milder at saka baka mas bagay sa mga skin nating mga Filipinos. So madali naman siya mabili kahit sa Philippines, sa mga Shopee, sa mga Lazada, I think available naman siya. And then, even dito sa US, kinikerry na rin siya sa mga different stores. Kahit sa mga Sephora, meron na rin mga Korean products. And even sa ibang malls, may mga Korean shops doon na readily available ang mga Korean skincare products. Pati na rin ang mga skincare products from Japan. So, ito bali yung pinaka-bag na ginagamit ko. So, nag-start ako dati, mga 3 piraso, 4 na piraso pa lang na mga creams, saka mga sunblock. Then, paunti ng paunti, nadadagdagan. Siyempre, pag may nabasa ako or nakita ko sa YouTube, nakita ko yung mga reviews, tinatry ko hanggang almost, actually, puno na nga to na puro skincare products lang. So, tignan natin isa-isa. So, after mong mag-cleanse, whether facial foam or cleansing oil, so after mong malinis yung face mo, and then pat dry mo, ang unang mong gamitin is tong toner. So, ito yung brand na gamit ko, yung Anwa Heart Lift Toner. So, ano siya, nag-hydrate ng skin mo, it calms and moisturize yung skin mo. Anwa, Korean brand siya na actually number 1 siya noong 2022. Isa siya sa number 1 na toner na, and yung Anwa na-penetrate na rin nila yung international market. So, magandang brand to. So, ito yung gamit ko na toner para sa face. So, after cleansing, you start with the toner. So, this one is good. Ito yung Anwa. So, after mong toner, okay, after mong mag-toner, ang next na gagamitin mo sa skin mo ay serum. So, maraming different types ng serum. Meron siyang mga parang water-like ang consistency, merong mga serum na parang cream ang texture niya,
meron naman parang oil ang texture ng serum. So iba-iba rin yung purpose niya. Pwede siyang pang brighten ng skin, pang para sa mga pores, para sa mga blemishes. So depende sa serum na gagamitin mo. Maganda rin siya sa mga lines or mga wrinkles. Kumaga para siyang gamot na inilalagay mo sa face mo, serum. So, depende na yon kung anong klaseng serum ang gagamitin mo. Ako, personally, gusto ko yung mga may vitamin C na serum. Maganda kasi yung vitamin C na serum na pag-brighten ng skin. Before, ang gusto ko yung mga parang mga whitening, nakakaputi ng face. Pero, napansin ko, pag sobrang gumagamit ka ng mga whitening na products sa face, masyado siyang dry. Nagda-dry up yung face mo. So, sa Korean products, hindi siya ganun ka yung sobrang puti. Pero, ang mapapansin mo sa kanya, more on hydration siya. So, hydrated yung skin mo, hindi siya dry. Ang tendency kasi pag dry, mas marami yung wrinkles, kumbaga, mas prone kang magkaroon ng mga fine lines. Unlike pagka hydrated, plump yung skin mo, mas maganda yung texture ng balat mo kumpara sa sobrang puti pero dry naman siya. So ito yung first na ginagamit ko ng serum. Goodal, brand na Goodal, vitamin C serum siya. So after toner, maglagay ka na ng mga different types ng serum. Ako, hindi lang isang serum ang gamit ko. So, pagpapatong-patongin mo lang yan. So, kailangan konting pasensya lang kasi syempre, medyo hintay mo pang matuyo bago magpatong ulit ng mga ibang gamot or cream sa mukha mo. So, ito is Goodal vitamin C serum. Pag naamoy mo to, para talaga siyang vitamin C. Para siya sa mga dark spots, so may brightening effect siya. Magandang brand siya, Goodal. Next na serum is yung Toriden Hyaluronic Serum. Very lightweight lang to. So 3 to 5 drops nito i-apply mo sa skin mo. Okay? Ano lang siya? Nire-reduce din niya yung mga redness sa skin mo and hinahydrate din niya yung skin mo. Magandang brand din to. Well-known din na brand tong Toriden. So, pwede niyo siyang i-try. Next product ay yung Melano CC. So, I think Japanese brand. So, vitamin C siya, pure vitamin C. So, 4 types ng vitamin C ang kasama dito. Kaya, matapang siya talaga. Pang mga dark spots siya, yung mga blemishes. Pero importante lang basta pag nag-apply kayo ng anything, especially ng mga vitamin C, kailangan mag-sunblock kayo. Kasi kung hindi, lalong magda-dark spot yung sa face nyo. So, lagi, actually, magandang combination lagi yung vitamin C. Lagi kang kailangan may vitamin C at lagi kang merong sunblock. So, para sa mga dark spots, Melano CC. So, pure vitamin C na nakakapag-penetrate talaga sa deep layers ng skin mo. Napakagandang brand nito. Next product is Nambucin number 5. So, itong Nambucin, marami siyang products. So, by number siya eh. Diba? Merong number 3, may number 2. Itong binili ko, number 5. Actually, parang ang sikat is yung 3 and 5. Itong number 5, pang mga blemishes siya. So, para maging even yung skin tone mo, para matanggal yung mga acne scars mo, yung mga patchi-patchi sa skin mo, maganda to kasi serum din siya. Sabi niya, I think may vitamin C din tong kasama eh. Kaya nga ang niya, parang tagline niya, goodbye blemish. So kung marami kayong mga blemish, yung mga tanggalan ng mga acne or ng mga pimples niyo dati, pwede kayong gumamit ito para maging even yung yung skin nyo at ma-rehydrate siya.
Tingnan nyo, pagpahid natin, di ba? Hydrated siya. Yan ang maganda sa mga Korean products. Hindi magdadry yung skin mo. Ito yung Milano. Kahit konti lang nito kasi matapang to. Yung mga dark spots mo, lagyan mo lang. Pag inamoy mo to, parang kang umamoy ng tangerine. Ganun ang amoy niya. Matapang ang amoy niya. Yung price nito parang mga $20. Ganito kaliit lang. Pero maganda siya. So after ng mga serum, ang next na i-apply mo ay yung mga essences. So ang gamit ko na brand for essences ay yung Mixun. Ano to, sikat din to na Korean product. Mixun, meron silang mga set na for glass skin na tinatawag. Meron ang kinuha ko na set ay yung apat na essences na magkakasama. So merong galactomyces ferment, ferment essence, meron ding bifida or bifida essence, meron ding centella essence. So ang purpose lang naman nila is to brighten the skin, maging radiant, hydrated, and yun nga na maging glass skin ka. So ang first in line is yung galactomyces ferment essence. So ito siya. Para to sa mga uneven skin. So I think meron tong mga protein and made of good bacteria, parang mga probiotics ang sangkap niya. Then yung second na lalagay mo after ng galactomyce ay yung bifida or bifida ferment essence. So pang brighten din to ng skin. Water based lang siya, saka unscented, kaya hindi siya harmful sa skin mo. Then after nun, apat siya eh. So ito, centella. So kung yung dalawa parang clear white lang siya, ito medyo yellowish ang ano niya, ang itsura niya. So isang set siya, parang $170 tong apat. Meron din siyang kasama na bean essence. Ito para siyang sticky. So pag pinahid mo siya, medyo malagkit siya compared dito sa tatlong mga essences na water based lang. Ito sticky siya pag in-apply mo sa skin mo. Pero actually ito daw maganda talaga sa skin eh, itong bean essence. So parang ano lang siya, parang kape ang sangkap niya. Kaya nakapag-brighten din ng skin. So yung una, galactomyce ferment essence. Ano lang to? Ganun din, parang toner na nilalagay mo. Ano lang, tapos tap. Ayan lang. Then, patuloy mo lang ng konti. Actually, meron akong yung fan, wala lang dito, nasa kotse, yung Jisoo Life na fan. Binili ko yun para pang dry ng face pag nagpahid ng mga cream sa mga essence sa face, para mas madali siyang mag-absorb. Then, lagay mo yung second, yung bifida ferment essence. So, ano nga to? Mga probiotic, mga good bacteria, kumbaga. Tapos, yan lang, ha-hydrate niya yung skin mo para radiant siya, sa maging even yung skin tone mo, diba? Tingnan mo, hydrated. Siyempre basa pa yan pero pag natuyo yan, maganda yan. Then ito, centella. Yan. Ang
ang Mixun, ano siya, sikat siya for glass skin. So kung gusto nyo yung glass skin katulad ng mga K-pop idols nyo, mag-try kayo nitong Mixun. Baka meron sa Shopee saka sa Lazada. Medyo mahal nga lang siya kumpara sa mga ibang brand. Pero meron pang ibang Korean brand na sobrang mahal din talaga. Ayan, ganyan na yung itsura pagkapahid mo na itong Bean Essence. Medyo malagkit-lagkit siya. Pero matutuyo din naman siya. Actually, pag nilagay mo nga to sa morning, then mga pagdating ng hapon, pag tumingin sa salamin, medyo makintab-kintab yung mukha mo. Parang glass skin nga siya. So, try nyo to, maganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung fan na Jisoo Life. Pwede rin siya, maganda rin siya na pang dry. Everything sa face nyo pag nagpapatayo kayo para madaling matuyo yung mga pinapahid nyo. Pero syempre, maganda rin na mag-absorb naturally yung mga pinahid nyo para mas effective. Pero kung busy kayo, nagmamadali kayo, pwede kayo gumamit ito. Available din sa Amazon. Saka dyan sa Philippines siguro yung mga Shopee, Lazada, available to. Pero ito, bigyan ko sa website mismo ng Jisoo Life. So yan, basa pa. After ng mga essences, pwede na kayo mag-apply ng mga cream. Different types ng cream. Meron din akong ginagamit na vitamin C cream. Bukod din sa serum na ginamit ko kanina. So yan. Ayan, cream tab. Basta lagi, after ng mga cream na i-apply nyo, moisturizer. Kailangan maglagay kayo ng moisturizer para hydrated talaga yung skin nyo. Yun naman kasi yung yung goal nun eh. Pag dry ang skin mo, mas madali kang magkaroon ng mga wrinkles, mas lalabas din yung mga syempre yung mga side effects ng aging, yung mga exposure mo sa sun, eventually lalabas yan eh. Minsan nga kahit bata ka pa, ako ang dami ko ng mga lines sa noo. Yun yung mga years na napabayaan na hindi ka nakapag sunblock, yung nasa labas ka, mainit. Even yung simple na yung mga ilaw, di ba? May effect yan sa skin natin eh. Kaya di ba yung mga sunblock may UVB, UVA. So kahit yung mga ilaw na yan, nakaka-damage yan sa skin natin. Syempre minsan late na yung mga pag-apply natin ng mga skincare products. Medyo naghahabol na rin tayo. So ang next product natin is from Chunmakers. Chunmakers, Japanese brand to. Marami siyang mga items na ganito lang kalalaki ang bottles niya. Maliliit lang, pero medyo mahal siya. Ganito kalaki is $37. Pero hindi mo naman kailangan i-apply ng marami. Drops lang, konti lang. Ilagay mo lang siya doon sa affected areas. Ang napili ko is EGF. So, EGF stands for Epidermal Growth Factor. Bali yung skin natin, meron naman tayo lahat ng EGF na yan eh. Pero as you age, syempre nagde-decrease yung EGF factor natin. Ang EGF, ano siya, pang hydrate ng skin mo, parang promote ng healing ng skin mo, wound healing, tissue restoration. So, anong nangyayari? Syempre, pag nagkakaedad ka, bumababa na yung EGF or yung epidermal growth factor mo sa skin mo. Kaya doon nag-a-appear yung mga fine lines, yung mga wrinkles. So, kaya tayo gagamit nito. So, konti lang i-apply mo, drops lang. So, katulad ito, EGF, dito ko lang siya nilalagay sa mga fine lines dyan, sa mga noo, sa gilid ng mata. So, maganda siya. Actually, mabenta rin to sa mga Korean stores. Okay, next. From Toriden again. Toriden. Cellmazing Firming Cream. So, Firming Cream, ang sangkap nito is collagen at peptide. So, pang-firm siya. So, it gives elasticity sa skin mo. Especially pag nagkakaedad na. So, may, siya, unscented din siya. Wala siyang amoy. So, very mild lang siya sa skin mo. At wala siyang yung greasy effect pag pinahid mo. Pang-firming siya dahil nga meron nga siyang collagen saka peptides.
Next, para sa mata, sa eyes. Okay? Ang brand is Mixon. So marami namang mga brands na pwede nyong matry para sa eyes nyo. So depende na yan. So itong mga eye cream, hindi lang under the eyes nyo ilalagay. Pwede rin nyo siyang ilagay dito sa may forehead, sa side. Pwede rin yan. Kasi pang firm din naman to di ba? Pang tanggal ng mga puffiness, saka yung mga lines sa eyes. So pwede nyo rin gamitin sa forehead. Bukod dun sa firming cream na nilalagay nyo para sa mga fine lines. So, pwede nyo rin itong gamitin. Yan lang. Para sa mata. Okay. Nga lang talagang matagal na proseso. Lalo na pag marami kayong pinapahid. Kasi papatayuin nyo pa to Pero kung nagmamadali kayo, hindi wag nyo ipahid lahat. Piliin nyo lang yung kailangan nyo for that day. Wala lang akong mask ngayon na masishare sa inyo. Pero maganda rin na mag-apply kayo ng mga mask sa face nyo. Nakaka-relax din yan ng skin. Bago kayo mag-apply ng mga serum at saka ng mga creams. Okay. Next brand is Cosrx Ceramide Comfort Ceramide Cream. So, ang pronunciation pala niya is Cosrx. Dati akala ko Cosrx. Okay, so Cosrx. Korean brand din siya. Itong ceramide is for soothing and moisturizing your skin. So, yung mga broken barriers sa skin mo, kumbaga hinihil niya. Meron din siyang ingredients na centella. So, peptide siya. So, meron din siya centella para mabalance niya yung oil ng skin mo para merong soothing effect. Hindi siya sticky. So, parang medyo malamig nga siya pag pinahid mo. Kaya, nakakapagpa-relax and nakakapag-strengthen ng skin barriers mo to. Ayan siya. Tapik-tapik lang. Yeah. Then, next is yung Cosrx din. Cosrx na moisturizer. So, very important na makahanap kayo ng magandang moisturizer. Kasi, yun naman ang goal mo is ma-hydrate yung skin mo So, ito yung moisturizer. Pampatulong to para hydrated ang skin mo. Hindi siya mag-dry up. So, isipin mo, pag dry ang skin mo, dun lalabas lahat ng mga problema. Aside, syempre, pag mga expose ka pa sa araw, diba? At saka yung mga stress, syempre nakakapag-adapt yan sa pagiging unhealthy ng skin natin. So, choose a good moisturizer. Marami namang brand. So, ito yung gamit ko. Cosrx din na moisturizer. Then, after mong matapos yan, syempre kung morning ka mag-apply, always use sunblock. Okay? Dalawa yung ginagamit kong sunblock Pero, ito yung maganda. Paubos na ako. From Round Lab. SPF 50. Okay? SPF 50. Meron pa yung isang brand na actually maraming sunblock na available sa mga Korean store Japanese brand sa Korean brand. Ang ano lang dyan, pag expose ka sa araw or magpapaaraw ka, at least mag-touch up ka ng after mga 30 minutes. 30 minutes, maglagay ka ulit. Pero kung hindi naman, at least mga 2 hours maglagay ka. Naano po yung isang sunblock natin Ito makita. So, okay, yung gamit ko na sunblock, dalawa. So, maraming sunblock. Merong sunblock na parang oil base. Ito, Beauty of Joseon. Maganda rin to.
sikat to na sunblock. Hanapin ito. Minsan nga, wala ka na mabiling ganito eh. Yung isang gantong bottle sa Korean store, like $20, $21. Nabibili mo siya. Hindi ko lang alam dyan sa Philippines kung magkano to. Baka mas mura. Kasi syempre, mas malapit yung Korea sa Philippines kaysa Korea sa Amerika, di ba? Then, ito muna yung una kong nilalagay na sunblock. Then, after mga 30 minutes, mag-touch up ako nitong round, mali, hindi, yung Round Lab, ito, Round Lab na sunblock. Ito naman, parang cream naman ang consistency niya. Kung yung isa, parang oil, ito, parang cream. Cream ang type niya yung sunblock. Kahit ko lang, para makita nyo. Ganyan siya. Yung sunblock. Pahig nyo sa buong mukha nyo. Maglagay ka na madami para protection. Okay? Yung isa, medyo oily siya. Kaya pinapatungan ko ng Round Lab. Kasi yung Beauty of Joseon, oily siya. Pero may nabibili na Beauty of Joseon na sunblock na parang matte. So yung matte, maganda yun pang touch up. Pang touch up lang. So ito, yan siya. Pakita ko. Ayan. Oh. Parang medyo oily siya. Pero maganda to. Yan, maganda. Yan. So, pag magpapaaraw kayo, at least every 30 minutes, touch up kayo. Pero kung hindi naman, kahit mga 2 hours lang, syempre yung radiation din sa ilaw. Diba? Yan. SPF 50 ang pareho. Yan. Ganyan siya. Ayo. Sunblock. So, importante, no? Vitamin C, good moisturizer, at saka, syempre, sunblock. Baliwala lahat ng effort nyo, yung pasensya nyo sa pag-apply ng napakaraming cream, essences, kung wala kayong sunblock. Tandaan nyo, pag wala kayong sunblock, magkakaroon ng dark spots yan, magpapatsi-patsi yan. At pag nagkaroon na kayo noon, matagal nang mawala yun. Napakahirap nang mawala yun. So, yun lang mga kapopoy. Sana may natutunan kayo sa mga na-share ko. Marami kayong mga makikita mga products. Mag-search lang kayo sa Google or online kung ano pa yung mga ibang products, mga Japanese or Korean products pwede nyo mabili sa market, pwede nyo ring itry. So, sa akin as Asian, siyempre Asian tayo, baka mas maganda yung mga Asian products. Mas lighter siya sa skin, hindi siya ganun katapang. Siyempre yung skin natin, Asian tayo. So, baka mas mag-blend sa mga skin type natin kumpara sa mga ibang international brands. Yun lang. Ingat kayo lagi.